matapat ka. Ano bang nagustuhan mo sa akin? Matapang ka, confident at saka mapusok, kaya gusto kita. Sino ba kasing lalaki ang hindi mababaliw sa isang babaeng nagawang akitin ang asawa ng matalik niyang kaibigan? Pagtuntong ng alas 4:30 ng hapon, para raw tukso na hindi maiwasan ng sambayanan ang mga maiinit na eksena ng isa pang nangungunang Korean novela dito sa GMA, ang Temptation of Wife. Nakikilig ako dun eh. Maganda para sa mag-asawa. Pinghali sila sa asawa lang sila. Huwag na po sila manloko. May mapupulot kang aral. Aray ko, sakit ng likod ko talaga. Masyado ka kasi nagpapagod sa trabaho. Gagawa ko ng honey tea para sa hangover mo. Kwento ito ng simpleng may bahay na si Angeline na pinagtaksilan ng kanyang mister at best friend niya na si Heidi. Para tuluyang mawala si Angeline sa landas ng magkalaguyo, pinagtangkaan siyang patayin ng mga ito. Takas ka ba, ha? Hindi ko isusuko ang anak ko. Hindi ko gagawin kahit patayin mo pa ako. Pero nakaligtas siya. Bumalik at naghiganti. Makikita rin natin kung sino matitira sa labang ito. Hindi mo pa ulit nakikita ang asawa ko? Hindi ko gagawin kahit patayin mo pa ako. Si Maricel, di niya tunay na pangalan. Hindi raw nalalayo ang kwento ng kanyang buhay sa dramang ito. Pero hindi raw ang bidang si Angeline ang kaguhit ng kapalaran ni Maricel, kundi ang mortal nitong kaaway, ang kulasisi na si Heidi. Si Maricel kasi isa ring kirida. Parang ako yung nasa lugar ni Heidi. Nung nalaman ko na may asawa na siya, pinagpatuloy ko pa rin yung relasyon namin. 2009, nung nakilala ni Maricel si Ace, tricycle driver. Hindi rin niya tunay na pangalan. Ang madalas daw niyang pag-angkas sa tricycle ang naghatid sa kanila sa isang bawal na relasyon. Nung nagkamabutihan na raw sila ni Ace, hindi raw niya alam na pamilyado na pala ito. Natuklasan na lang niya ang katotohanan nung kunin siyang ninang sa binyag ng isa niyang bagong kaibigang babae na wala siyang kamalay-malay, mismong misis pala ni Ace. Parang natameme, tas walang imik, walang kibo. Tapos habang nung sindihan na ng kandila, hindi na ako umabot sa sindihan. Kasi umalis na talaga. Kumbaga hindi ko na nakayanan yung pressure ba. Kasi parang ang sakit-sakit na. Sabi ko, kailangan ko pa ba mag-stay dito? Sabi kong ganun. Kaya ang ginawa ko, nag-walkout na lang ako. Dahil dito, nag-away raw sila ni Ace. Gayunpaman, kahit raw inuusig na siya ng kanyang konsensya, lalo pa tuwing nakikita ang kanyang inaanak, hindi pa rin daw nagawa ni Maricel na makipagkalas kay Ace. Hindi ko siya ma-let go kasi mahal ko siya. Kumbaga siya na yung yung buhay ko. Kapag kasama, basta ang alam ko kapag kasama ko siya, magkapiling kami, masaya ako. Madalas, mas kahindik-hindik pa nga ang mga eksena sa totoong buhay ng pangangaliwa at pagtataksil kesa sa mga ipinapalabas sa telebisyon. Ang mga tagpong hindi mapaniwalaan sa mga drama sa TV, kayang-kaya palang talbugan ng mga telenovela ng totoong buhay. Ni Isabelo ng bahay, galing sa trabaho, 2 misis daw ang sumasalubong sa kanya. Si Jermaline ang number 1 at ang legal wife, at si Lani ang number 2. Kahit pangaraw maituturing na langis at tubig ang sitwasyon nilang dalawa, mas pinili raw nilang tumira sa iisang bubong para kapwa nilang makasama si Isabelo. Noong una, hindi ko talaga matanggap kasi masakit nga sa kalooban ko. Pero nung katagalan, natanggap ko na rin kasi wala naman akong magawa. Gusto ko magsama-sama kami para sa mga bata. Paglalaban ko po siya kasi mahal ko siya. Hanggang sa pagtulog, hating kapatid daw sina Jermaline at Lani. Sa gitna nila natutulog si Isabelo. Ganun na lang pong patakaran namin na isang gabi sa kanya, isang gabi sa akin. Gusto ko parehas kami. Ayaw ko din po yung may samaan ng loob. Gusto ko yung kami, masaya kami. Halimbawa, tatabi ako ngayon sa isa. Bukas naman, sa kabila naman, sa isa naman. Tapos,
minsan pagka ano, gitna na lang po ako para walang walang silusan. Halos sabay din daw nagbuntis at nanganak sina Jermaline at Lani. Kaya magkaedad ang kanilang mga anak. At sa 3 taon daw nilang magkakasama sa iisang bahay, ni minsan daw hindi sila nagrambulan. Pinapantay ko lang ang pagmamahal ko sa kanila. Swerte lang siguro sa amin na nagmahal ako ng 2 asawa. Ayon sa National Statistics Office o NSO, simula taong 2007, mahigit 780,000 ng mag-asawa ang naghiwalay sa Pilipinas. Isa sa pangunahing dahilan ng hiwalayan, pangangaliwa, at sa bawat pagsasama at pamilyang nawawasak dahil sa pagtataksil, hindi raw ang mag-asawa ang pangunahing biktima, kundi mga bata. Dahil dito, kamakailan lang, nagpasa ng bill si Bayan Muna Representative Nery Colmenares na naghihikayat na gawing mas madali para sa mga mahihirap na mag-file ng annulment. Kalimitan kasing ang annulment, nakakaya lang daw ng mga may kaya dahil ang gastos umaabot ng libo-libong piso. Ang nangyayari dyan sa totoong buhay, naghiwalay sila de facto. Tapos yung isa, mag-asawa na, yung isa naman mag-asawa na rin. At bawal yon sa ilalim ng batas. Bigamy yon. It's a crime. So, sabi ng bayan muna, bakit naman magiging kriminal ang isang tao? Not because that person is evil or that person is bad, but merely because that person is poor. Sa halip na kamay ng kanyang misis, malalamig na rehas ang hawak-hawak ngayon ng 45 anyos na si Dario. Hindi rin niya tunay na pangalan. Napatay kasi niya sa saksak ang di umano kalaguyo ng kanyang misis. Hindi ko na matitiis, kaya yun, tinapos ko na. Pinagsasaksak ko na po, sabi ko, lahat ng yung sama ng loob ko, yung pagbugbog niya sa anak ko, pag ano niya sa akin, yung pagbabanta niya sa akin na papatayin ako, pati yung asawa, pinakialaman niya, binaboy niya na eh. Ang mahigit 2 dekadang pagsasama nilang mag-asawa, unti-unti raw nagkalamat nung nahulog ang loob ng kanyang misis sa kanyang 26 anyos na kaibigan. Noong una, may alaga ako na tao, doon tumutuloy sa amin. Kahit pa paano, tinulungan ko ng trabaho hanggang sa nakapasok nga sa paglibor-libor din namin. Hanggang sa bandang huli, pati misis ko pinakialaman na. Kaliwat kanan ng nag-ano sa akin na ganitong ganon. Kulang na nga lang mahuli ko sakto eh. Dahil daw sa bulong-bulungan ng kanyang mga kapitbahay at sa unti-unting panlalamig ng kanyang misis sa kanya, inilagay niya ang batas sa kanyang mga kamay. Hindi pa ako nagsisisi kasi punong-puno na yung dibdib ko hanggang sa sumabog na. Pero todo tanggi sa ibinibintang na pagtataksil ang asawa ni Dario. Sa 11 anak daw nila na kanyang inaalagaan, paano pa raw niya makukuhang mga liwa? Halos hindi na nga ho ako maganda o gaga rito eh. Sa pag-aasikaso lang ho ng mga anak ko. Tapos makukuha ko pang lalaki na ganun na binibintang niya sa akin. Kahit po tanungin niyo lahat ng kapitbahay ko dito, buong barangay po to barangay. Hindi makapaniwalang meron akong ano rito. Kasi titingin niyo na lang po yung itsura ko kung ano. Sa napakalaking kahihiyan daw na inabot niya at ng kanyang pamilya, hindi raw niya mapapatawad ang kanyang mister. Sana kahit di na siya mahiya sa akin, sa mga anak ko na lang na malalaki. Pati mga anak ko nga na lumabas kasi yun nga ang nakalagay sa mga dyaryo na pinagsasabi niya. Kahit gaano pa raw kalulong sa isang bawal na pag-ibig, may mga paraan para makaiwas o wakasan ito. Maiiwasan natin yon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating pagsasama. Alam mo, ang buhay mag-asawa ay parang halaman. Kinakailangan yan ay dinidiligan. Pagka hindi mo dinidiligan ng asikaso, ng oras, ng ingat, ng pagmamahal at atensyon para yung halaman na nangunguluntoy rin. No? Natutuyo ang lupa, natitigang ang lupa at hindi na tumatakbo
ang sustansya sa mga dahon. So, ganun rin ang pagsasama. Importante ang pamilya para sa higit na nakararami sa atin. Pero hindi rin maikakailang dala na rin ng nagbabago nating panahon. At dahil na rin sa napipilitang magtrabaho sa ibang bansa ang marami sa atin, mas marami ngayong mga paghamon at pagsubok na hinaharap ang pamilyang Pilipino. Pati na ang pagsasama ng mga mag-asawa. At ang mga napapanood na mga drama sa telebisyon, tila nagkakatotoo. Kaya siguro ganun na lang kung tutukan at subaybayan. Makikita rin natin kung sino matitira sa labang ito. Susunod, patalasan ng isip at memorya. Isa na ngayong sport, memory sport.